at kwentuhan. Pag-uusapan din natin ang mga hot issues sa siguradong kapupulutan ninyo ng aral at kaligayahan. Isang oras po para sa mga mahalagang usapin na may kinalaman sa atin bilang mga boss ng bayan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng Good morning, boss! Good morning! Aljo, Carla, Audrey. Good morning. Happy Wednesday. Mayong buntag. Oy, batiin muna natin si Ara. Kalahati na naman ng week, no? Oo ba? Si Ara. Happy birthday, Ara! Happy birthday! 72 days before Christmas. Yan ang ating countdown, ha? Uy, malapit na. Nanonood akong balita kagabi. Alright, syempre ngayong umaga, alam nyo, talagang interesting ang mga mangyayari ngayong umaga. Masayang-masaya na naman, Carla, si Aljo at Audrey. Malalaman natin mamaya kung bakit. Okay lang, normal lang sa akin yan. Magandang umaga kay Chef Harlequin Boloron Gao. Siya ay magluluto sa atin dito next week. Wow! Good morning. Looking forward to that. Pero syempre ngayong umaga, bago matuloy-tuloy ang kasiyahan ni Audrey at ni Aljo, importante Okay lang pong pag-usapan natin ang mga napapanahong issues. Kaya naman, simulan na natin ang ating Teka Moment. Alright, para sa ating Teka Moment, syempre pag-uusapan pa rin natin ang nalalapit na eleksyon. Pero bago yan, of course, yung filing muna. But a bit more order on the second day of COC filing. Kung matatandaan natin, Aljo, Carla, or yesterday, sinabi nila na festive yung mood ng COC filing dahil nga dun sa mga supporters ni Vice President Binay kung saan nagdala sila ng meron pang mga banda. Talagang Yun yung unang araw, ha? Yun yung unang araw. So ngayon, mas may order na kasi nga, actually, naglagay sila ng mga malalaking screens kung saan doon na nakadesignate yung mga supporters for their security purpose na rin para hindi sabay-sabay. But on the second day, mas maayos pero konti lamang ang nag-file. As of October 13, the grand total of COC filers reached 92 with a breakdown na for President 37, for Vice President meron pong 7, for Senator we have 25, and para po sa mga party list naman, meron tayong 23. Later on, I will run down the names ng mga naka-file for President, Vice President, Senator, and party list. Ayan, so natin kung may mga solidong plataforma ng gobyerno, ang mga kakandidato, may partido, kung independent man, may sapat na makinarya at kakayahan na mangampanya nationwide, sincero, seryoso at may intensyong tumakbo. Ministerial duty pa rin ng COMELEC na tanggapin ang lahat ng mga certificate of candidacy whether or not mayroong kaso ang isang kandidato. Bukod dyan, syempre meron ding mga nagpa-file ng COC, mga nuisance. Yung mga nagbibigay sa atin ng medyo entertainment. Paano ba to? Meron doon, merong intergalactic siya. Intergalactic Earth Ambassador. Yung isa, related daw siya sa kapatid ng presidente. Yung isa nga, yung about yung intergalactic, may tricycle driver, iba-iba. Saka may isang kinausap yung hangin. Ang hangin daw nagsabi sa kanyang tumakbo ka bilang presidente. Tinanong naman kung anong plataforma ng gobyerno. Meron din doon tinanong anong plataforma mo, sinabi niya, sa panahon daw, na tamang panahon niya masasabi, hindi muna ngayon. Okay. So tayo dapat as voters talaga dapat matalino tayo kung sino ba yung dapat nating iboto. Okay, pero bago yan, sinabi nga ni Aljo kanina, yung mga nag-file ng COC niyan, ay pag-aaralan muna ng COMELEC kung sino yung may kakayahan na maglunsad ng nationwide campaign. Pero bago yan, alam niyo, nung Lunes, nakita ko si COMELEC spokesperson James Jimenez, Sa unang pagkakataon, nakita ko nagalit. Nagalit kasi nagkakagulo nga doon sa may lobby, sa may area ng filing ng COC. Kung kaya, nung second day, kahapon, gumawa na sila ng adjustment, niluwagan para sa mga taong pupunta doon. At paalala po... At limited lang yung maaring pumasok together with the candidate. Okay, paalala po sa ating mga pupunta dyan, yung mga supporters, again, yung mga supporters at kamag-anak sa labas na lamang po. Limited po yung dapat pumasok dyan para po orderly ang pagpa-file ng COC. So ngayong araw na ito, aantabayan na natin. Mamaya sa news break, ibabalita natin yung sino-sino ba yung mga magpa-file pa sa ikatlong araw ng filing ng COC dyan sa may Palacio del Gobernador. So hindi pa sila officially candidate kasi sasalain pa lahat yan. Sasalain pa yan ng COMELEC. Ang problema kasi dapat i-amend na ang Omnibus Election Code. Upang sa ganun maiwasan natin itong ganitong kakatawan, itong mga nakakatawa na parang ginagawa nilang mockery ang proseso ng eleksyon dito sa mga nuisance. May mga, tinatawag ng mga pampagulo, Alright, until October 16 po ang filing. Mag-resume po ang pag-register po ng, para tayo maging botante on October 17. So para sa mga hindi pa nakaregister, mag-register na po tayo. At meron pang mga kandidato
ulit kahapon si Senator Miriam Defensor Santiago. Hoy, si Senadora That's Miriam right, Defensor Santiago nag-declare na. Nag-declare siya, natatakbo siya at magpa-file siya this week. Kabaliktaran naman yan, si Mayor Duterte. Hindi na may daw mga tatakbo. ano pa, may mga umaasa pang Supporter. mag-iibang kanyang Mag-ibang. desisyon, no? Mag-change kasi meron pa hanggang 16 yan at meron pang substitution. Provided, dapat may partido si Mayor Duterte. Alright. Pag wala, ayun. I guess we still hanggang have Friday na time lang. for a quick rundown ng mga list of COC filers for President. Alfredo Tindugan, Romeo John Niconia, Bertrand Winston Lee, Comeleo Sadsad Jr., Marita Arilia, Medardo Manrique, Benjamin Rivera, Virgilio Yeban, Juanito Luna, Josephine Murillo, Luz Biminda Peñaranda, Michael Arqueza, Romeo Plasquita, Alan Carion, and Leo Cadion. Audrey, for Vice? For Vice file po ng COC kahapon ay si Angelito Baluga, Nid Anima, Rolando Tibayan at Bongbong Marcos. For Senator Martin Romualdez, Godofredo Arquiza, Victor Quijano, Rolando Merano, Samuel Pagdilaw, Rodel Navarro, Ali Sharif, Edwin Salve, Raul Barbasa. For Party List Coalition of Association of Senior Citizens, BISDAC, Bisayang Dako, hugpong sa mga Bisayang alang sa kauswagan o kaangayan Inc. and Piston Land Transport Coalition. Oy, BISDAC. Ano mo yung BISDAC? Kasi ito naririnig kong salitang Bisaya. Bisaya. Laking Bisaya, BISDAC. Okay. Taga Cebu to, mga to. So yan po mga list of COC filers as of yesterday, October 13. So we're gonna wait for more updates. Patuloy lamang po tumutok dito sa Telebisyon ng Bayan hanggang October 16, Friday. Tsaka yung dapat sundin nila yung patakaran dyan. Ano tuntunin sa Comelec. Kahapon kasi, ang Nagkagulo? DZMM ni-revoke ang kanilang accreditation for one day kahapon. So isang araw silang hindi pwedeng Lumampas mag-cover sila. dyan. Diba? Lumampas sila sa mga panuntunang pinatutupad ng Comelec dyan. Alright, so yan, syempre patuloy pa rin po ang ating balita at impormasyon dito sa Good Morning Boss. At syempre interesting topics at live discussions ang ating pag-uusapan. Aljo? So mamaya, nandito po yung mga kandidata for Miss Republic of the Philippines. Yun. Ayun. Kasama natin syempre. Kaya pala masaya si Aljo at si Audrey. Ako okay lang ako. Okay lang ako. Sanay na ako. Okay. Sanay ah. Sanay? Oo. Sanay na ako. Sige, okay. Oh, sige. Okay, so andito yung founder na si Ma'am Lynette Padolina ng Miss Republic of the Philippines. Ano ba yun dati? Last week, Miss Earth? Miss Earth naman, Miss Earth Angels. Miss Earth Kasama natin. Angels. Tapos ay Miss Earth. Miss Republic of the Philippines naman. Ang gaganda mga kandidata. Siyempre, pag-uusapan din natin ang patungkol sa coverage of professional sector. Kasama natin si Mr. Noel Coyupa. Mapapanood din natin ang Entrepreneur, I Love My Culture, ETC at ang Trip Tayo. Maaari nyo rin kami panood via live streaming, ptv.ph. Maaari nyo i-like aming Facebook page, facebook.com/gmorningboss. I-follow aming Twitter account at gmorningboss. At bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV Space PH. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good morning, boss!